Alas 6:41, 19 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Umay Salvacion, live! Magandang umaga! Magandang umaga, Mike. Dadagdagan ko init ng ulo mo. Sige! Sama mo na sa... Sakarin mo na! Napupunain ko rin lang yung alamin Para pati yung mga nakikinig, para yung mga nakikinig, uminit din ang ulo, tapos iparamdam nila yung init ng ulo nila sa mga nasa gobyerno. Na wala nang sinabi kundi magandang takbo ng ating bayan! Ayan o, wag na yung krimen, wag na yung mga nakawa naman. Ha? Tignan na lang nila yung lubak pagkatapos ng ulan, Weng. Parang dahil sa lubak, gusto mo magdala ng placard sa kalye. Mike, doon sa kahaba ng East Avenue, kapuna-puna lang na naroon pa dyan parte na hindi natatapalan. Isang linya lang naman po yung malityalang disgrasya sa pagkatapos ng tapalan, malata mo, Weng, pagkatapal nila, mayroong mga linya-linya, may mga puwang. Tama, yun nga yun, yung may puwang doon sa may East Avenue hanggang ngayon. Palaki ng anak ka naman talaga ng puwang. Ay pag meron po mabilis na motor doon na dumaan, semplang ano ba yan? Mike, yung mga nakaangat na PLDT manhole, malaki pong disgrasya sa mga bihikulo yun, lalo na sa motor kapag in fairness naman, Weng, yung iba natin mga kababayan, halang naman ng mga bituka. Ninanakaw yung mga manhole. Lahat na ng paraan ginagawa, PLDT, DPWH, kung sino-sino. Meron dyan, Manila, yung mga kumpanya ng tubig. Kuha na yan tinuturnilyo na yan, sinisimento na yan, ay nagagawa pang baklasin at nakawin ng mga kabataan. When? Sa junk shop yun mabigat. Kita mo na yan. Pati yung railing ng, ng flyover, tinatanggal din at binibenta. Anyway, Mike, binigyan ng palpak na grado ng isang party list representative si Pangulong Aquino sa issue ng peace and order. Ngayon, nakadalawang taon na ito sa pwesto. Ayon kay Alliance for Nationalism and Democracy o ANAD Party List Representative Pastor Alcover, hindi malinaw ang direksyon ng programa sa kapayapaan ng administrasyon. Ipinangako umano ng Pangulo na magkakaroon ng peace agreement sa pagitan ng gobyerno at CPP-NDF, ngunit hindi alam kung saan papunta ang inisyatibo dito makalipas ang 2 taon sa pwesto. Sa katunayan, lumalakas anya ang rebeldeng komunista at nagkakasunod-sunod ang pag-atake ng NPA para i-pressure daw ang gobyerno na sumunod sa kanilang demand. Isa raw sa demand na ito, Mike, ang isama sa senatorial lineup ng Liberal Party, si Bayan Muna Representative Teddy Casino. Iginit na Alcover na walang ibang pwede sisihin dito kundi ang Pangulo dahil ito ang Commander-in-Chief. Umaasa na lamang ang kongresista na isa ito sa pagtutuunan ng pansin ng Pangulo sa pagpasok ng kanyang 3 taon na termino at inaasahan daw niyang may iahayag ang Pangulo na konkretong peace program sa 3 sona nito sa July 23. Abay, baka mamaya, sana naman, wala na tayo dito sa mundo, Weng. Baka malay mo, sa ginagawa niya mga party list na yan, dumating ang panahon, ang magiging presidente ng Pilipinas, galing sa hanay ng mga militante. Naku, mag-aalboroto mga sundalo niyan. Tapos sasabihin nila, yan ang demokrasya demokrasya. Pero sabi niya nito si Pastor Alcover, ano ka mo? Sabi ni Alcover, base daw sa kanya natatanggap na impormasyon, ang taktika ngayon ng CPP-NDF ay magkaroon ng makapasok sa mainstream ng gobyerno. Sino ba yan? Si Alcover? Ano ba yan? Oo. Ano ba papel ng Alcover na yan? Ang sabi niya, ang taktika ngayon ng mga komunista, yung kanilang laban na legal. Papasukin nila gobyerno. Meron legal, meron naman yung mga armado, yung mga NPA, gano'n ba yun? Iba yung... Saan ba pinanganak yan? Ilang taon na ba yan Alcover na yan? Ngayon niya lang alam yun? Hindi. Dati rin daw siyang NPA, na ngayon kumalas at ngayon ay isa ng representative. Dati NPA, ngayon kongresista na. At galit na sa komunista. Tira, sige. Okay. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA Super Radio DCW.